Pag-usapan natin ngayon yung issue ng mga missing sabongeros. Back then, it was 34 missing sabongeros. Ngayon lumalabas over 100 pala itong mga missing sabongeros. And in all likelihood, patay na itong mga to. Kasi may lumutang na nga na key witness. Itong key witness na to ay si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. At dito, nilantad niya lahat ng alam niya tungkol sa mga missing sabongeros at hindi lang yon, nagpakita siya ng ebidensya. Ang ebidensya pinakita niya ay mga videos at may isang video na lumabas mismo sa balita na pinapakita yung mukha nung isang pinatay na sabongero bago siya pinatay. Dito sa video na to, nakatali yung taong to, tapos nakatakip yung bibig at yung mata. Tapos umaamin siya sa mga ginawa niyang mga mali o yung mga pagnanakaw, yung pagdadaya bago siya daw pinatay. Ngayon, according to DOJ Secretary Remulla, malakas ang ebidensya na binabanggit at pinapakita nitong si Totoy o si Dondon Patidongan. And dahil dito, medyo may mga lumalabas sa iba't ibang pangalan. At isang pangalan na lumabas ay yung pangalan ni Atong Ang. Hindi lang yun, lumabas ang pangalan ni Gretchen Barreto. Ngayon, tignan nga natin itong kasong to kasi interesting, nagkaroon ng press con si Atong Ang with regards to this case. And I'm going to break down yung press con ni Atong Ang dito para makita nga natin kung guilty kaya to si Atong Ang o hindi, o kaya may kinalalaman siya dito o wala. At tignan nga natin kung ano ba ang kasong to para malinawan tayong lahat dito. So, unang-una, itong kasong to was from 2021. Ngayon, itong 2021, dito na report nga na may nawawala 34 na sabongeros. At nagkaroon to ng Senate investigation, DOJ investigation at PNP investigation. Pero alam mo, sa lahat ng investigation na to, walang nangyari. Walang nahuli, walang nalaman na mastermind, basically wala. Walang hustisya. At ito ang common theme at common thread nung administrasyon ni Duterte. Dahil ang ginawa lang ni Duterte nung time na yun ay kinancel yung isabong na operations dahil sa public outcry. Napilitan siya i-cancel to, pero una ayaw niya i-cancel dahil daw sa revenue na kinikita ng Pilipinas sa isabong. Remember, yun din ang argument na sinabi niya, kaya ayaw niyang tanggalin ang POGOs dahil daw sayang daw yung mga revenues na kikitain ng gobyerno sa mga POGOs kahit maraming kasama na criminal activities. Okay, so napansin na nyo na merong commonality or may common thread nung panahon ni Duterte na maraming mga gambling, maraming mga drugs, maraming mga patayan, maraming mga sindikato. Halos lahat na nag-ooperate nung panahon niya ay sindikato at walang nakakakuha ng hustisya sa ating mga maliliit na kababayan. Yun yung isang common thread. But that's not the topic today. Gusto ko lang banggitin yun para lang makita lang nyo yung problema nung panahon na yun kung paano lumala ang criminality sa Pilipinas na hanggang ngayon nararamdaman pa natin. Panahon lahat yan ni Duterte. Okay, yun nangyari dito noong 2021. As I said, wala nga nangyari kasi yung Senate hearing ang nag-conduct noon ay si Bato de la Rosa. After that Senate hearing, wala. May nakulong ba? Nobody was even charged. Ngayon, sino ba tong si Atong Ang? Yun muna. Si Atong Ang is already a very known figure from 2001 pa, nung panahon ni ERAP. Okay, sa may mga hindi alam na to kasi baka may iba sa inyo, bata pa sobra, hindi nyo to alam. Atong Ang is a gambling tycoon. Kaya nga dapat pinapalitan na yung pangalan, di na sinasabing gaming. Call a spade, gambling. Gambling tycoon siya at nung panahon ni ERAP, na-implicate siya ni Chavit Singson dahil si Atong ang umamin na nagbigay ng pera kay ERAP. Nangyari to nung panahon nung impeachment trial ni ERAP. At nung time na yon, Atong Ang was involved with wetting. At operator din siya nung Bingo 2 ball under PAGCOR. Tapos inamin niya dito that he acted as Estrada's operations man in the gambling network, directly handling revenues from wetting and delivering 130 million pesos of the tobacco excise taxes kickback. Dinala daw niya to sa bahay ni ERAP. And in 2007, he pleaded guilty to corrupting a public official at nakulong siya dahil dito. Pero yung sentensya siya ay napaikli for good behavior and whatever else, kaya nakalaya siya agad.
At yung kanyang expose ang nagbigay tibay dun sa expose na ginawa ni Chavit Singson sa mga maling nagawa ni Erap. So ngayon alam na niyo kung sino si Atong Ang. And now, eto na naman siya ulit. Ngayon naman may mga issue naman ng patayan. So tignan nga natin kung ano ba talaga ang involvement ni Atong Ang dito. Siya nga ba talaga ang mastermind? O kaya baka may ibang mastermind? O kaya si Dondon alias Totoy ang totoong mastermind? O kaya may iba pa bang mastermind na hindi pa natin alam? Kaya tignan natin tong kasong to. Ngayon, ang attorney ni Atong Ang dito ay si Attorney Lorna Kapunan. For those that don't know, Attorney Lorna Kapunan is the one that volunteered to be a part of the private prosecution's legal team for the impeachment of VP Sara. So para makita mo lang yung mga connection nilang lahat ha. But anyway, that has nothing to do with the case. Binanggit ko lang para makita lang nyo kung sino si Attorney Lorna Kapunan. Siya ang official lawyer ni Atong Ang at nag-file sila ng kaso dito kay Dondon alias Totoy para sa mga binanggit niya sa media. Yung final nila sa kanya ay grave threat, grave coercion, attempted robbery with force and intimidation, and slander. Plus incriminating machinations against innocent persons. At itong mga kasong to is based on the allegation that si Dondon alias Totoy is asking or extorting 300 million from Atong Ang to recant his statement. And according to the lawyer, may mga affidavits daw sila na nagpo-prove na nag-e-extort ng pera itong si Dondon kay Atong Ang. At idagdag mo pa dito na meron daw silang recorded conversation proving na ine-extort ni Dondon yung pera from Atong Ang. Now, I'm not sure kung si Dondon mismo yung nagkausap ni Atong Ang o kaya it's through an intermediary. Basta sinasabi na meron daw silang recording na itong conversation na to, whatever that may be. So at this point, that's all we know. Ngayon, tignan naman natin kung sino ba itong si Dondon Patidongan. Siya yung former head of security sa mga iba't ibang mga cockfighting arenas. And from this, makikita mo that he used to work with Atong Ang. As a matter of fact, nabanggit nga ni Atong Ang that he kinoconsider niyang family daw itong si Dondon. Tapos ngayon naman siya na yung whistleblower na nag-i-implicate kay Atong Ang as the mastermind sa pagpatay ng mga sabongeros. At nagsasalita daw siya dahil daw binantaan ng buhay ng, hindi lang buhay niya, buhay ng kanyang pamilya. At dahil doon, nagdesisyon na siya na magsalita na. Pero ang lumalabas dito, according to Attorney Lorna Kapunan, ay may mga multiple murder charges and robbery charges filed against him na. Nagtataka nga daw sila bakit wala daw dumikit pa dito sa mga chinarge na mga kasong to. Tapos daw meron daw sariling private army tong si Dondon. At pag tinignan mo daw kung sino siya, makikita mo dito na may pagkabayolente tong taong to at hindi daw kapani-paniwala. So ang ginagawa dito ni Attorney Lorna Kapunan ay sinisira niya yung pagkatao na ni Dondon para mawalan ng kredibilidad. At tama naman yung strategy na yun, walang mali doon. Pero hindi ibig sabihin dahil lang isang tao ay mamamatay tao, na nagsisinungaling siya sa mga binabanggit niya. Sa kasong to nga kasi at sa mga iba't ibang kaso, nangyayari talaga yon na may mga hitman na mamamatay tao na biglang mag-aamin o magsasabi na ng katotohanan dahil nabandaan yung buhay nila. At makikita mo yung ganyang kwento, lumalabas sa maraming mga insidente na nangyayari dito sa Pilipinas. Ngayon, tulad ng mga iba dito, napanood ko din yung interview with Dondon at dito niya binanggit nga yung pangalan ni Atong Ang. At sinasabi nga niya that Atong Ang was making him recant his statement for a price of 300 million at hindi daw niya yan tatanggapin. So, on the side of Dondon, sinasabi niya na si Atong Ang ang nag-offer ng 300 million at hindi daw niya yan tatanggapin. At binanggit din niya yung pangalan ni Gretchen Barreto na may naman daw si Gretchen Barreto dito sa pagpatay ng mga sabongero na to. Ngayon, mind you pag pinakinggan mo yung kanyang statement, hindi niya sinasabi na si Gretchen Barreto ang nagpapatay. Sinasabi lang niya na may alam daw si Gretchen Barreto dito sa mga gawain ni Atong Ang. Kung totoo man to o hindi, hindi natin alam. Kaya maganda nga na maimbestigahan to at magkaroon ng tamang mga kaso at talagang tutukan to ng NBI at ng DOJ para malaman talaga natin kung ano ba talaga yung nangyari dito at makakuha tayo ng hustisya. Tapos ngayon, nagkaroon ng press con si Atong Ang dahil gusto na daw niya magsalita dahil daw sinisiraan na daw siya at kaya daw siya nagsasampa ng mga kaso laban dito kay Dondon. At dito sa press con niya, pinakilala niya dito si Attorney Carol Cruz who is the Executive Director of Pitmaster. At pakinggan nga natin kung anong sinabi ni Carol Cruz tungkol dito sa apparent attempted extortion. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz. Importante, marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nung nga kahapon. May apat na points lang akong gusto i-share. Kasi yung sinasabi nga na yung 300 million na babayaran daw siya to recant
kung ano man yung binigay niya, no, yung na mga statements. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo, ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta sa ditong picture, nakita kami sa EDSA Shangri-La in June 12. Mga bandang hapon, mga 3 o'clock. Nakita ko siya on the other side. Siyempre kinamusta because kilala ko naman tong silang lahat. Pati si Jolie Patidungan, eto si Brown, na binabanggit ko. Tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pitmaster Foundation. Ako executive director, nakukonsulta ko sila, no? So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano man yung statements niya sa ano, magtago na, kasama ang pamilya. So number 2, dahil nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang i-relay, sabi niya sabihin daw para makonvince ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap, subject to their mutual terms. Number 2, dahil dyan, I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21, nagkita kami sa Soler. Tapos after that, we have a short conversation, of course, kasi kilala ko naman sila. Hi, hello, etc. Kung kumusta to. And then, bumalik siyang tumawag na, I also consulted, of course, si Mr. Kasi he's my chairman sa Pitmaster Foundation. Ang dami namang natulungan nito, no? Then, sabi niya, bahala ka, ikaw naman yung abogado. Alam mo naman ang gagawin mo. Which I handed to Mr. Brown on June 21. And then there was an amendment of the affidavit. Ni-request din nila na ayusin. Then I also handed the same day at about 9 o'clock. Nakita kami sa Petron, Katipunan, so yung sa Mila Vista. Yun. Then number 3, during my course of conversation, that's number 3, nagtanong ako, after this 300 million, etc., after signing, ano ang gagawin? Sabi, may plano silang umalis kasama ang pamilya. Iba mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon yung Julie Patidungan. Sabi naman, bumubuka na daw nga yung mata, kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, meron naman silang visa sa US, Schengen visa, which he assisted the family. And number 4, I said, why I came to the picture, kasi nga coincidentally, nakita kami sa Shangri-La. And matters were relayed to me, discussed to me, and all other things, all the plans, and I asked permission, and they told me to negotiate with him and relay the same. Okay, pag pinakinggan mo yung sinasabi niya, medyo magulo. At pag tinignan mo yung mga sinasabi ni Attorney Carol Cruz, marami siya binabanggit na impormasyon na parang irrelevant o kaya it doesn't make sense. I'll give you an example. Unang-una, sinabi ni Attorney Carol Cruz na they bumped into each other daw in EDSA Shangri-La. So, ang sinasabi niya, coincidentally, nagkita lang sila. Tapos dito, kinumusta daw niya itong si Brown na connected daw kay Dondon na alias Totoy. Pero napaka-timely naman that they bumped into each other. Ngayon na inaakusa si Atong Ang natong si Dondon for the missing sabongeros. Tapos dito nag-usap sila, tapos dito daw binanggit ni Brown na para mag-recant na lang daw si Dondon, bayaran na lang daw ng 300 million. So ito yung nakapagtataka dito sa statement na to si Attorney Carol Cruz. Did they really just bump into each other? O kaya pinlano nila magkita dito sa Shangri-La? Kasi kung bump into each other, nagkasalubong, tapos nagkwentuhan, nakatayo, sandali lang, umalis na, tapos nag-usap na lang sila ulit afterwards. O kaya pinlano nila tong meeting na to. Number 1. Number 2, sino nag-initiate ng conversation na to? Kung pinlano nga to, sinong tumawag kanino? Si Brown ba ang nagsabi kay Attorney Carol na magkita tayo, pag-usapan natin kung paano i-recant tong statement? O kaya si Carol ang nagsabi kay Brown, pwede mo bang kausapin itong si Dondon para mag-recant? Hindi natin alam. Pero yung sagot ni Attorney Carol is a little bit vague, and not just vague, suspicious. Pangalawa, tinanong ni Attorney Carol, pag kunwari nagpirmahan na daw at binayaran ito, ano daw yung mangyayari sunod? Tapos biglang nagbigay siya ng sagot na kinwento daw sa kanya na kakapanganak lang daw nung anak nung ni Dondon, tapos daw meron daw US visa. So ang gulo, and they're adding information that is irrelevant.
Ang tanong kasi when you say, anong mangyayari pagkatapos nito is, pagkatapos ba nito, magre-recant ba on media? Aaminin ba niya na nagsinungaling lang siya? Ano exactly ang pwedeng mangyari? Yun, I think, is the real question that Attorney Carol Cruz had for this Brown person na to. Na anong gagawin ni Dondon? Hindi kung aalis ba sila at may anak na nakakapanganak pa lang at may visa ba, blah, blah, blah. Parang ang daming dinagdag na impormasyon. And normally, when people do that, it's what you call a dilatory tactic. Yan yung tactic na parang dinadami lang nila information para magulo lang yung pag-iisip ng mga tao at hindi nila alam kung ano yung sunod na tatanungin. O kaya hindi na nga nila alam kung ano yung sinabi at parang, parang nag-make sense, ganun na lang. It's a very typical tactic that people use to distract and to confuse the people listening. Tapos narinig din nyo nga dito na sinabi nga niya na mag-uusap na lang daw si Atong Ang at saka si Dondon kung pwede sila mag-negotiate na baka kung 30 million man yun o kung ano yung amount na sila na lang daw mag-uusap. At nagkita sila several times regarding this. June 12 sa Shangri-La, June 21 sa Soler, nagkita pa nga daw sila sa Petron on the same day at nag-draft pa ng contract. Pag tinignan mo dito, parang extortion ba to talaga o kaya negotiations? Because when you hear what she said, it sounds to me na parang nagne-negotiate sila. Ang tanong ngayon, sino ba ang nag-initiate na itong negotiation na to? Kasi pag pinakinggan mo naman yung side ni Dondon, si alias Toto, yung witness, sinabi niya na yun ang inoffer sa kanya, hindi daw niya tinanggap. And honestly, it doesn't sound like extortion to me kasi gumawa pa sila ng kontrata. At ito ang pinaka nakapagtataka sa claim ni na Atong Ang na ine-extort daw yung pera sa kanila. Kung ine-extort siya ng 300 million, ako kung somebody extorted 300 million from me, hindi ako papayag. Dedemandahin ko yung taong yun immediately. Hindi man lang ako makikipag-negotiate o gagawa ng kahit na anong kontrata for the recantation at magbibigay ng 300 million. Bakit? Kasi po, mas mabilis demandahin mo na lang tong taong to for extorting money. Mas mabilis patunayan na nag-e-extort ng pera ang isang tao kung wala akong ginawang kontrata o nakipag-negotiate o nakipagkita ng ilang beses pa over a span of a couple of weeks. Nakikita nyo how the story of Atong Ang does not hold water, di ba? Kasi kung nag-extort ng 300 million sa kanya, easily, demandahin ko na lang to, mas mura pa, hindi ako maglalabas ng 300 million at maaayos pa yung pangalan ko. Kasi pag tinignan mo to, no, it makes more sense that they were negotiating na mag-recant ng statement etong si Totoy. That's why they were offering him that kind of money. Kasi to begin with, as soon as binanggit yung pangalan ni Atong Ang, dapat dinemanda na lang niya eh. Bakit nag-negotiate pa siya? Bakit sinusubukan niya magkaroon ng out-of-court settlement na ganun kalaking halaga? Yan. Kung guilty man siya o hindi natin alam. Pero pag ang isang tao ay inosente, hindi yan papayag makipag-negotiate for 300 million pesos para bawiin ng isang testigo ang kanyang testimonya. Sunod naman, tinanong si Atong Ang naman dito sa presko na to kung may kinalalaman daw siya dun sa pagpatay dun sa mga sabongero. Ito ang sinagot niya. Panoorin natin to. What is your message dun sa mga families ng missing saboneros na apparently balik na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Anong message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbestiga niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya wala na kailangan ng Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Sabi niya, lalabas yung katotohanan. Wala daw siyang kinalalaman dyan. Alam mo, pag pinakinggan mo yung statement na yun, in other words, may alam kaya siya sa nangyari? Alam niya ba kung anong nangyari doon sa mga missing sabongeros na to? Pero sinasabi niya, wala daw siyang alam. Pero siya ang head ng lahat ng isabong, yung pinakamalaking isabong noong time na yon. At tong mga taong to na na-implicate na pumatay dito sa mga sabongero na to ay nagtatrabaho para sa kanya. At dahil hindi nga natin alam kung inosente ba siya o guilty ba siya, ito ang napansin ko sa sagot niya. Merong alam si Atong Ang kung anong nangyari dun sa mga nawawalang sabongero. Kahit yun man lang, meron siyang alam
at hindi siya forthcoming sa kanyang sagot. Hindi niya talaga nilalantad ang lahat ng alam niya dun sa nangyari dito sa mga sabongero na to. Kaya hindi siya talaga tumutulong para magkaroon ng hustisya para sa mga sabongero na to at bakit hindi siya tumutulong. At yan ang talagang tanong na sana makita ng ating NBI, makita ng DOJ at makita ng ating kapulisan at malaman natin kung sino ba talaga guilty at kung guilty ba talaga ito si Atong Ang o hindi. At alalahanin din nyo na yung isang pamilya nung pinatay na sabongero ay nagsettle. Apparently daw nagsettle for 50 million pesos. At biglaan daw nagkaroon ng kondo at kung ano-ano pa. Yun ang kinuwento sa isa sa mga interview sa mga biktima. At binabanggit ko to dahil dito nakikita mo na marami talagang pera involved at kung sino man ang gumawa nito ay willing magbayad ng milyon-milyon para patahimikin ang mga pamilya ng biktima at ang mga testigo. At idagdag mo pa dito na sinabi ni DOJ Secretary Remulla na ang kalaban nila ay mukhang makapangyarihan, maraming pera dahil kaya daw bilhin ang Supreme Court. At tignan natin si Atong Ang. Dapat nakulong to for 6 years pero nakalaya for a lot less. Siya nga ba kaya yung tinutukoy ng DOJ dito? Siya nga ba talaga ang mastermind sa pagpatay ng mga sabongero? O kaya ang tunay na mastermind ay hindi pa natin nalalaman? At kung hindi si Atong ang tunay na mastermind dito, sino kaya? Alam kaya niya? O baka kaya si Don alias Totoy lang ang totoong mastermind? Kayo, ano sa tingin nyo? Sino ba talaga ang mastermind dito? At sino ba ang nagsasabi ng totoo? Isulat nyo lahat ng mga opinion nyo at mga hinala nyo dito sa comment section sa ibaba para malaman natin lahat kung ano yung mga iniisip ng karamihan sa atin. Sana po nakatulong tong video na to para magkaroon linaw itong mga ganitong issues na nangyayari sa ating bansa. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, please subscribe to my YouTube channel. Makakatulong po yan sa algorithm para mas marami pa sa ating mga kababayan ay matuto na mag-isip ng tama at para mas matalas pa tayo mag-isip. At sa ganon, hindi na tayo mabubudol. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.